Okay, good day. So our video today will be focusing on starting the boiler. So let's start from cold ship. Okay, cold ship. Okay, let's go. Let's start. So cold ship. Punta tayo sa home. And then let's start the simulation. So pindutin natin yung F1. F1. So, pag nag-start na yung simulation, una natin pupuntahan is the battery. So, in starting the emergency generator, kailangan yung battery for starting it. So, para ma-start natin yung emergency generator dito, ipindutin natin yung breaker in. Okay. So, after pindutin yung breaker in, punta tayo sa electric power plant number 70. And then start natin yung emergency generator. Pag nag-start na yung emergency generator, pindutin natin yung voltage control on para magkaroon siya ng voltage. And then kailangan natin stabilize muna yung voltage bago natin i-breaker in. So since 440 na siya, medyo stable na siya. So breaker in na natin para magkaroon na ng supply yung ating emergency bus bar. And then kung pipindutin mo itong back, babalik ka doon sa battery, and then pwede mong ilagay sa on yung charging. Pindutin mo itong nagbiblink kasi naka-alarma yan. Acknowledge mo lang. And then lagay mo sa automatic yung voltage adjust or yung charging niya. So automatic charging na siya ngayon. After that, punta ka ngayon sa ano ba yung pwede nating i-start gamit yung emergency generator. So, punta tayo sa 75 electrical consumers. So, nandito yung ating emergency generator at nandito yung linyada niya papunta dito. So, these are the only equipments na pwede rin nating paandarin if ever na paandarin pag naka-emergency tayo. So, let's go. Let's start these equipments. So, first, punta tayo sa hangin kasi medyo matagal mag-build up ng hangin. So, compressed air number 60. So, mula dito sa emergency compressor, wag mo munang i-start yan unless kung naka-line up na yung linyada. Okay, so yan, buksan mo yan para makargahan natin yung starting air bottle number 1. And then, turn on mo na yung emergency compressor. So, magkakaroon tayo ng flow ng hangin papunta dito hanggang dito sa tangke. And then, antayin natin yan na mag-increase up to 12 bars. So, 12 bars, pwede na tayo mag-start ng generator. And extra generator, and then pag 15 bars naman, pwede ka na mag-start ng makina. So, para medyo hindi tayo matagalan, so increase, fast forward na lang natin. Okay, so pero pag hindi mo naman i-fast forward, pwede naman natin i-line up muna yung mga systems while waiting na tumaas to. Pero for the sake of this video lang, so i-fast forward na lang natin yung para hindi tayo mag-antay ng mga 40 minutes. So, while waiting na mag 12 bars siya, yan, malapit na. So, okay na yan. Okay. So, 12 bars na siya, and then wala nang alarma dito. So, hindi na siya naka-low pressure alarm. So, okay na. Pwede na tayo mag-start ng generator. So, to start a generator, buksan natin tong valve dito. And then, yung valve papunta sa DG. Okay, so nasa puerto lang tayo, di naman tayo mag-start ng makina, so kahit di mo na galawin yan sa main engine. Pero sa barko, naka-open yan lagi lahat. Okay? Pero di naman tayo mag-start yan, so hayaan na lang natin. So dito na tayo focus sa generator. So after that, we can go to DG1. Pwede na tayo mag-start agad. Well, you can also go to the seawater system, freshwater system, line up mo yun, start mo yun, pwede rin.
Pero for this video na lang, para medyo mabilis tayong makapag-start ng boiler, so for the sake of the boiler lang muna, so hindi na tayo pupunta doon sa ibang system. So para makapag-start tayo ng boiler, kailangan natin ng main generator. Isa kahit isa lang. Okay? So first, we have to line up the seawater system. So hindi mo naman ito pwedeng ma-start kasi hindi ito motor-driven. So naka-shaft driven yan or naka-couple yan sa makina. So pag start ng makina, tatakbo din yan, yung pump na yan. Dito naman, pwede natin ilagay sa automatic. And then, yung tubig sa taas, pwede natin kargahan. Mga 50 to 70%. So, mga 70% na lang siguro. Pati itong lube oil sump, kargahan na rin natin up to 70%. So, kung nagkakarga ka, kung hindi ka mo pa masyadong kabisado or para sure lang, huwag mo munang iwanan. So, kahit antayin mo lang, sandali lang naman yan. Okay? Para hindi umapaw yung ating linyada yan. 70 na yan. O dito, lumagpas na. Okay yan, 80. So, usually, yung high level alarm natin is nasa 90. So, be careful. So, bantayan na lang natin. Okay, next. Line up natin sa lube oil. So, isang filter lang gagamitin kasi yung isa for standby lang yan. And then, pag naka-line up na yung fuel mo, lube oil mo, pwede mo nang i-start yung lube oil pump para magsimula na siyang mag-lubricate ng main engine or ng generator pala. Okay, next, tapos na tayo sa cooling, seawater, freshwater cooling, lube oil. Then, yung hangin natin for starting is okay na, 12 bars. So, dito tayo sa fuel. So, line up natin yung fuel. So, buksan natin yung isang filter. Buksan natin itong quick closing valve. And then, check natin doon sa service tank kung nakabukas doon. Okay, so dito banda, 005. Okay, so this is the DO service tank. Since wala pa tayong boiler, hindi pa mainit tong ating HFO, so diesel muna yung gagamitin natin for the generators. Pero pag may boiler ka na, may steam ka na, may proper heating na yung fuel oil mo, so syempre mas maganda yung fuel oil gamitin kasi mas mura yun kaysa sa diesel. Okay, so buksan natin yung sa service tank, yung quick closing valve, yung papunta boiler, buksan na natin, and incinerator, papunta main engine, buksan na natin, and papunta generators. Okay, ganun din dito sa HFO. Pag mainit na mamaya, so nakabukas na yung fuel. So pag gamit na lang mamaya. Okay, so balik tayo dito sa DG1, 71. So, okay na yung fuel natin, yung cooling, lube oil, and yung starting air. So, apat lang yung palagi nating isipin na i-line up. Yun yung pinaka-importante sa mga generators at sa makina. So, cooling, freshwater, yung cooling system, yung lube oil system, yung fuel system, and yung starting system. So, yung starting natin dito is air. So, kailangan may pressure yung air. So, pag okay na, pwede natin i-start yung makina o yung generator. So, start natin yung generator using yung pump na naka-manual. Huwag natin i-auto yan kasi pag start ng makina and then naka-automatic yan, baka maisip ng automatic, uy, may pressure na, papatayin niya yung lubrication ngayon. Kaso, yung generator mo, kaka-start pa lang, so kailangan niya yung langis. So, ang tendency, pag bigla siyang nag-stop yung lube oil pump and then kaka-start pa lang ng generator, may tendency niya baka masira yung makina mo. Since biglang naputol yung lubrication. So, for protection of the generator, kailangan naka-manual start yung ating lube oil when starting. Okay, so let's start. So, pag-start natin dyan, tatakbo na yung generator. Wait natin na yung kanyang RPM is lumapit sa 727. So, mga 700 plus. Pag okay na, 700 plus na yung RPM, check mo yung makina mo kung okay lahat. Pag walang problema, pwede mo nang ilagay sa automatic tong lube oil pump. And then, tumatakbo na naman tong ating nakakopol na lube oil pump na isa. Okay? So, ito, alalay na lang siya. Baka kailangan magkulang yung langis, so alalay siya in automatic mode. Okay, so meron na tayong generator. So, pwede na tayong mag-start ng boiler. So, punta tayo sa boiler. Pero, before that, check muna natin yung breakers sa boiler. Baka, yung breakers niya, punta tayo sa home.
baka yung breaker papunta boiler hindi pa naka-on. So hindi rin natin ma-start yung breaker. So punta tayo dito sa electrical consumers. Check natin tong boiler. Okay, so dito yung boiler. May naka-line up na dito. So i-connect na natin yung DG1 dito. So magkakakuryente na yung boiler natin. Pero if ever mag-line up ka rin ng ibang system, kailangan naka-on din yung ibang system. Like for example, kung gusto mong yung F-oil, i-start mo mamaya, kailangan naka-on yan lahat. Yung main lube oil pump, seawater pump, HT. So, pag hindi naka-on yung breaker dito, so, hindi natin ma-start yung mga equipments na yan. O yung mga machineries na yan. Okay, so yan, naka-connect na yan. Okay. So, pag okay na consumer, pwede ka na mag-synchronize or mag-connect ng ating generator. Pero pwede mo namang unahin yung mag-connect ng generator bago ka mag-on ng mga breakers. Pwede rin. Mas maganda yung start na yung generator bago mo yun yung breakers. Okay, so nakita natin tumatakbo na yung DG1 pero wala siyang voltage. So, on natin voltage, wait natin na mag-stabilize yung voltage na. And then, pag stable na yung voltage, ko-connect na natin dito. So, pindutin lang natin DG1 kasi yan yung i-connect natin. And then, connect. So, yung magko-connect yung DG1 and then magdi-disconnect itong ating emergency generator. Kasi hindi sila magkasing laki, hindi sila pwedeng mag-synchronize. Okay, and then lagay natin yung emergency generator sa auto. Para automatic na siya mag-stop and then automatic din siya mag-start if ever na mag-blackout. Okay, so usually sa barko, nilaline up natin yung seawater system, freshwater system, and other system, yung refrigeration, yung iba pa. Pero for the sake of this video, diretso na tayo sa boiler. So let's go to the boiler plant, steam generation plant. So yung boiler, hindi natin pwedeng start yung firing kung wala pang tubig. So nakita natin yung level ng tubig niya is negative 200. And then yung goal natin is mapunta siya sa 0. So, yung level para nito is negative 200 yung minimum and then yung maximum is 200. Yung maximum ng normal, yung 200 yung maximum. So, yung nasa gitna ng boiler is 0. Okay? So, baka magtaka kayo, bakit may laman? 0 yung laman. Diba? Hindi. Kasi negative 200 yung lower level and then may positive din siya. So, yung sa gitna, 0 yung gitna. Okay, so una, start natin tong pump isa. And then, lagyan natin sa automatic para magbukas tong valve dito. Makargahan natin tong ating boiler. And then, kung naka-manual start yung isa, para mag-automatic start yung isa, if in case na magloko to, so lagay natin sa automatic. Okay, pero kung gusto mo naman mag-line up nung punta ng exhaust boiler, pwede ka na mag-start nitong circulating pump. Pero since auxiliary boiler lang, so ito lang muna yung bubuksan natin, itong feed pump. And then kung pwede naman, kargahan mo itong feed water tank pag medyo mababa. Wala pang flow. So hindi pa naman tumatakbo yung distilling plant natin, so wala din yan. Okay, so antayin na lang natin na mag-normal yung level ng ating tubig. Okay, pag nag-normal na yung ating boiler, mag-start na tayo ng firing. So, while nag-wait pa tayo, punta muna tayo sa boiler. So, i-line up natin mula sa diesel oil kasi wala pa tayong fuel oil na heating. So, diesel oil muna natin yung gagamitin. And then, line up natin pabalik ng diesel din. Okay? And then, turn on the heating cable or start muna yung fuel supply pump. Pag may pressure na, so we can turn on now the heating cable. So, wag mo muna nang i-turn on yung heating cable pag wala pang pump kasi yung mangyayari, walang dumadaloy na fuel dito sa ating linyada and then nagka-on yung heating cable, baka
wala siyang iniinit ngayon, so ang tendency, baka masunog siya. Okay. So yan, naka-line up na tayo. And then, naka-heating cable na rin. So yung purpose lang naman ng heating cable is ma-prevent na magkaroon ng cold spot itong tubo natin. Pag nagkaroon ng cold spot yung tubo and then yung dumadaan na fuel dan is HFO, baka yung HFO maging asfalto or mag-solidify o mag-block dyan sa linyada or sa tubo. So kailangan palaging naka-heating yung tubo natin, lalo na pag may fuel oil na dumadaan. Okay, so tingnan natin, normal na yung ating level ng tubig. So pwede na tayo mag-start ng boiler. So first, tingnan natin kung nakatrip yung boiler. Pag nakatrip yan, kahit anong start mo, hindi yan gagana. Or try natin, start. O pag start niyan, hindi yan mag-start kasi may trip pa. First, gagawin natin is i-reset mo natin yung alarma, i-reset natin yung trip para ma-start natin. And then after that, lagay natin sa automatic yung pressure control para automatic siya pag nag 7 bar or pag taas ng pressure, ate siya mamamatay. Okay, so now normal na lahat, okay na yung level, okay na yung fuel system natin. So pwede natin i-start yung ating boiler. Okay, then pag start yung boiler, automatic yan. So tatakbo yung burner pump, magkakaroon ng tatakbo yung burner fan. So forced draft fan, tatakbo yan para malinis natin yung loob ng hangin bago siya magbibigay ng supply ng fuel, and then aapoy na yan. Okay, kung gusto mo mag-automatic control na yung boiler mo, kung gusto mo mapindot mo tong auto kasi hindi mo pa yan pwedeng i-auto, naka-manual pa yan, kailangan mo nang mag-normalize yung pressure niya. Pag nag 7 bar na yan or nawala na yung low pressure alarm na yan, pwede na natin ilagay sa automatic tong boiler natin. And then, wag muna nating buksan itong ating main stop valve. Kasi may tendency na yung tubig galing dito, papasok na agad dito. So magkakaroon tayo ng water carryover sa ating steam line. So pag nagkaroon ng water carryover, mahirapan na tayo tanggalin yung tubig. Then mahirapan na rin tayong heating ng mga fuel lines natin or ng mga consumers natin, heating consumers. So ano ba yung mga consumers natin? Meron tayong mga fuel oil tank, kailangan ng heating yon. Kung gusto mong i-heating yung diesel oil, pwede rin, diesel oil tanks. Meron tayong lube oil tanks, pwede rin i-heating yon. Meron tayong preheater ng fresh water ng makina, so high temperature yon. So preheating natin, 70 degrees, kailangan ng steam yon. Ano pa ba? Yung shower natin sa accommodation, yung tubig natin doon, yung panghugas. So mayroon yang hot, may cold. Okay, so kung gusto mo lang hot, kailangan din ng steam heating yon. Ano pa ba? Yung pwede naman tingnan pala natin dito. Ano pa ba? Yung sa deck, kung gusto nila sa cargo tanks, kailangan nila ng heating. So, pwede rin ng heating doon, steam heating. Saan pa? Sa aircon. So, for example, nasa malalamig kang lugar, nasa Europe ka. So, hindi mo kailangan ng aircon na malamig. Kailangan mo ng aircon na mainit. So, heating, may heating doon, steam heating na gamit para mapainit natin yung aircon natin. So, aircon, hindi naman ibig sabihin ng aircon is malamig lang yan. Ibig sabihin ng air conditioning is, i-condition mo yung air depende sa pangangailangan na sa loob. So, kung kailangan sa loob na, pag malamig sa loob, gusto mong uminit, so meron tayong pang heating. Kung mainit sa loob, gusto mong malamig, meron tayong pang cooling. Okay? So, yun yung aircon. Tingnan natin dito yung mga consumers. Ito, fuel oil supply, papunta main engine, kailangan ng heating. Fuel oil service tank, settling tank, transfer system, heavy fuel oil purifier. Yung mga purifier, meron ding heating yan. Ito, accommodation steam, and then deck steam. Sa deck naman, yung mga kargada, baka kailangan ng steam heating. So, yun. Okay, so for the sake of this video, fast forward natin. Para medyo tumaas na yung ating steam.
So yan, normal na yung steam. So lagpas na nga. So yung gagawin natin, pag normal na yung steam, so pwede na natin ilagay sa automatic control yung ating oil-fired boiler. Yan. So automatic na siyang papara pag nag 7 bar, and then tatakbo pag bumaba naman. So pag okay na yung steam natin, pwede na nating buksan yung ating main steam valve. So main stop valve. So gradual lang yung opening nito kasi pag biglain mo, magkakaroon ng water hammering, and then it may damage the equipments or yung mga nasa linyada natin. Yung pipe baka masira, yung baka magbutas, and especially yung steam trap baka mag-stuck up yun or baka masira yung steam trap pag biglang nagkaroon ng water hammering. So unti-unti lang, gradual yung bukas ito. Bukas ka ng crack open and then i-close mo, and then hayaan mo munang mag-init yung linyada, and then mga ilang after mga 30 seconds siguro or ilang seconds, bukas ka naman ulit, crack open, close na naman. So hayaan mo lang na uminit yung linyada, and then pag okay na, along the way, unti-unti in mo ng pagbukas yung main stop valve. Okay, and then kung gusto mo magkaroon ng steam heating sa ating shower, so buksan natin to, accommodation steam. And then kung gusto mo naman magkaroon ng heating dito sa mga tangke, buksan mo tong process steam, yung main valve niya. And then itong process steam, ito yung nandito, process steam yan. So pwede natin buksan yung fuel oil natin, ito, HFO service tank, buksan natin yung heating dyan. Naka-set point yan at 75 degrees. Sa diesel din, pwede natin buksan yan para set point siya at 40 degrees. So, pag nag-40 na yan, automatic mag-close tong ating control valve. Yan. So, yan. Bubuksan na lang natin yung mga consumers natin. Yan, ito. Itong DO settling. Yan. So, marami yan. So, bubuksan mo lang yan pag okay na. So, okay na. So, that's how we start the boiler. Okay? So, I hope you gain some information. May natutunan kayo. And kung may tanong kayo, comment lang kayo dyan sa video. And we'll try to answer it. Okay? So, see you on the next video. And God bless everyone.